Good day to everyone. We are here to present and discuss the solar-powered home. Our group composed of De La Cruz Iban, Kabakungan Carlo, Castro Mark Vincent, Salamangka Melmar, and Garcia Meryl Joy has prepared this discussion to share everything you need to know about using solar energy for homes. Sa panahon ngayon, ang enerhiya ay isa sa mga pinakamahalagang pangangailangan natin. Ngunit, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo at lumalalang kalagayan sa ating kalikasan, marami na ang pumipili ng malinis, matipid, at likas na pinagkukunan ng enerhiya. Ang pinakamagandang example nito ay ang solar energy. In this presentation, we will explain the different types of solar systems, grid-tied, off-grid tied, and hybrid. The basic components and how each part works, how solar panel and inverter function. Our goal is to help you understand how solar power works, how it helps protect nature, how it can lower your bills, and how you can start your own journey toward a solar-powered home. Dito naman tayo sa grid-tied versus off-grid solar system. Dito muna tayo sa grid-tied system. This system is connected directly to your home and the public electricity grid. Ang grid-tied ay walang baterya, kaya hindi ito nakakapag-imbak ng enerhiya. Gumagana lang ito kapag may kuryente o buhay ang linya ng kuryente. Ang pangunahing gamit nito ay pambawas sa bayarin sa kuryente. Ginagamit mo ang enerhiya mula sa araw kapag meron, at kumukuha mula sa linya kapag kulang naman. Maaari mo ring ibalik ang sobrang kuryente sa sistema ng kuryente. Kapag nawalan ng kuryente sa lugar, titigil din ito sa paggana para sa kaligtasan na rin. Dito naman tayo sa off-grid solar system. Ang sistema naman na ito ay hindi nakakonekta at hiwalay ng buo sa pampublikong linya ng kuryente. Ikaw na mismo ang pinagmumulan ng sarili mong kuryente. Ang off-grid ay may kasamang malaking baterya para itago o i-imbak ang sobrang enerhiya mula sa araw. Ginagamit ang naimbak na enerhiya pagkagabi, kapag maulap o walang sikat ng araw. Nakakapagbigay ng sariling kuryente, hindi umaasa sa serbisyo ng kuryente. Sakto para sa mga liblib na lugar na walang linya. Kaya ang pinagkaiba nilang dalawa is yung grid-tied is need pa rin ng linya ng kuryente pag walang kuryente. And samantalang ang off-grid ay may stored energy sa battery nito para may pagkukunan pa rin kahit walang kuryente. Dito naman tayo sa hybrid solar system. Ang hybrid solar system ay pinagsamang grid-tied at off-grid. Nakakonekta ito mula sa pampublikong linya ng kuryente at may mga kasamang baterya para makapag-imbak ng energy. Gumagana ito habang nakakonekta sa linya, and ginagamit muna ang kuryente mula sa araw at ibinabalik naman ang sobra sa sistema o kumukuha mula sa linya ng kuryente kapag kinapos siya. Dahil may mga baterya ito, gumagana pa rin ito kahit mawalan ng kuryente sa inyong lugar o yung brownout. Dahil katulad siya ng off-grid system. You get the best both nito dahil nakabawas ito sa mga bayarin sa kuryente at may sariling reserbang kuryente kapag nawalan ka ng supply. Tamang-tama ito kung gusto mong makatipid at makakasigurado ka pa ring may kuryente kahit may aberya sa linya ng kuryente. Next naman is grid-tied system key characteristic. And pinapaliwanag lang dito sa una is nakakonekta daw ito direkta sa pampublikong linya ng kuryente. Gumagana lang daw ito sa araw kapag may sikat ng araw. And sa pangalawa naman, ang sinasabi lang dito is
Ang sobrang kuryenteng nagagawa ay ibinabalik o pinapasa sa sistema ng kuryente. And sa pangatlo naman, ang sinasabi lang is wala daw itong baterya na nakalagay, kaya wala itong kuryente sa gabi. O kapag brownout, kusang namamatay daw ito para sa kaligtasan na rin. And sa pang-apat naman is, ang pangunahing layunin daw nito ay makatipid o mawala ang bayarin sa kuryente. Kung kasing dami ng na-produce ang iyong nagamit, ay wala ka daw babayaran. And sa pangalima naman, ang sobrang kuryenteng ibinalik mo ay maaaring magbigay sa'yo ng credits o bayad mula sa kumpanya ng kuryente. Dito naman tayo sa grid-tied system basic components. Dito tayo sa solar panel and grid-tied inverter, with or without limiter. Ang solar panel ang kumukuha ng sikat ng araw at ginagawa itong DC current. Ang inverter naman ang nagpapalit ito sa AC current. Ang uri na ginagamit sa bahay at nag-uugnay nito ng ligtas sa linya ng kuryente. Maaaring may limiter ito para kontrolin ang dami ng kuryenteng dumadaloy. Dito naman tayo sa DC and AC circuit breakers, including RCBO. Ito naman ang mga pangkaligtasang kagamitan na kusang pinapatay ang daloy ng kuryente kapag sobra na ang karga. May pagkasira o may tumatagas na nakakaiwas ito sa pagkasira ng cable at gamit at sa aksidente o sunog. Dito naman tayo sa DC and AC Surge Protection Device or SPD. Ito naman ang panangga laban sa biglaang pagtaas ng boltahe gaya mula sa kidlat o aberya sa linya. Pinipigilan nito na masira ang mga panel, inverter, at iba pang kagamitan. Dito naman tayo sa time delay switch or TDS and programmable timer switch. Ito naman ang nagtatakda kung kailan bubuksan o isasara ang sistema o nag-schedule na paggamit ng kuryente. Iniiwasan nito ang biglaang pag-andar o pagtigil at nakakatulong na magamit ng maayos ang enerhiya. Dito naman tayo sa DC-AC electrical wires and MC4 connectors. Ito naman ang mga cable at special na connector na hindi tinatablan ng tubig. Ito ang nag-uugnay sa lahat ng bahagi at nagdadala ng kuryente mula sa mga panel patungo sa inverter at sa bahay o linya. Dito naman sa mounting hardware solar rail clamps. Ito naman ang mga bakal o rails at pangkabit na matitibay. Ito ang nagpapanatili na nakakabit ng maayos at matatag ang mga solar panel sa bubungan o lupa kahit may hangin o ulan. Dito naman tayo sa solar panel, the heart of the system. Ipinapaliwanag lang dito na ang solar panel ang pinakamahalagang bahagi dahil ito ang nagpapalit ng sikat ng araw upang maging kuryente ito. Ang bawat maliliit daw na solar cell sa loob nito ay nakaka-produce ng 0.5 na voltahe. Pinagkakabit-kabit ang mga ito ng sunod-sunod sa loob ng panel para tumaas ang kabuuan nito at nagiging pakinabang na voltahe tulad ng 12 volts o 24 volts. Ang sukat ng voltahe ay nagbabago, mas mataas ito kapag walang ginagamit na kuryente at medyo bumababa ito kapag ginagamit o kumukonsumo ng kuryente. Solar panel connections. So, solar panels can be wired in series to increase total voltage or in parallel to increase total current, with both methods boosting overall power output. We can wire panels in series for more voltage or parallel for more current to maximize our system's power. Inverter. DC to AC conversion. An inverter converts the direct current produced by solar panels into the alternating current, which is the AC, required to run household appliances. The inverter is the brain that turns raw solar energy into usable electricity to your home.
Modified sine wave inverter. A modified sine wave inverter is a budget-friendly option that produces a blocky electrical waveform, though it may cause humming or issues with sensitive electronics. These are affordable but less smooth, which can sometimes cause hum in your device or affect sensitive gear. This is circuit breaker. Positioned before the inverter, this device automatically cuts the connection during a short circuit and allows for safe manual system shutdowns. This acts as a safety switch before the panels and the inverter to prevent damage from short circuits. AC circuit breaker or RCBO. Installed after the inverter, an RCBO protects against overloads and detects earth leakage to prevent users from receiving electrical shocks. This protects your home's wiring from overloading and, more importantly, protects people from electric shocks. This is Surge Protection Device or SPD. The DC SPD protects the system by redirecting high voltage surge from lightning or electrical interference safely into the ground. Since panels are outside, this device catches sudden power surge from lightning and sends them safely to the ground. AC Surge Protection Device (SPD). This device guards the AC side of the system against transient voltages coming from the utility grid or internal electrical anomalies. This protects the AC side of our system from any unexpected electrical spikes coming from the power grid. And now we have here the time delay switch or TDS. Ang TDS ay ginagamit para i-delay muna ang mga pag-on ng mga electronic devices sa loob ng isang preset na oras. Importante ito lalo na after ng brownout kasi kapag biglang bumalik ang kuryente, may possibility na ng power surge na pwedeng makasira sa appliances. Kaya sa pamamagitan ng TDS, nade-delay muna ang pag-start ng system para mas maging safe ang mga devices. Next, we have here the programmable timer switch. Ito naman ay isang device na tumutulong para ma-automate ang pag-on at pag-off ng solar power system. So meaning, hindi na kailangan ng manual na pag-control everyday. Nakakatulong ito para mas maging efficient ang paggamit ng energy dahil umaandar lang ang system sa mga oras na nakaset or desired. Here in the next slide, we have here the net metering program overview. So, ang net metering ay program kung saan ang customers ng distribution utility or DU ay pwedeng mag-install ng renewable energy system sa kanilang bahay ng up to 100 kilowatts. Kapag may sobrang kuryente na hindi nagagamit, ito ay ipinapasa sa DU. Kapalit nito, ang customer ay nakakakuha ng peso credits based sa blended generation cost ng DU na ibinabawas naman sa kanilang electric bill. And now we will discuss the benefits and eligibility of net metering. It reduces electricity purchases from the DU or the distribution utility, meaning mas mababawasan ang electricity bill dahil mas ginagamit ang sariling solar-generated electricity. Next is earn peso credits for excess electricity exported. Ang sobrang kuryente na ipapadala sa grid ay nagiging credits na pwedeng ibawas sa susunod na billing. Third one is DUs may use two unidirectional meters or a single bidirectional meter to track energy flow. So, ginagamit ito para masukat kung gaano karaming kuryente ang pinukonsumo at naibabalik sa grid. And the last one is customers in good credit standing are eligible as qualified end users or QE. Kailangan maayos ang credit standing ng customer sa DU para makasali sa program na to.
So now we have here the excess energy billing ng mga without net metering. So, meaning kung walang net metering, ang excess electricity na nagmumula sa solar system at napupunta sa grid ay maaaring ma-charge pa rin sa customer imbis na maging credits or savings. So, dahil dito, gumagamit ng inverter na may limiter para kontrolin ng output ng solar system. Ang limiter ang nag-a-adjust ng power para siguradong hindi sumusobra ang kuryenteng na ipapadala sa grid, kaya mas controlled ang operation ng system. And now we have here the grid-tied system circuit connections. So sa grid-tied system, ang tamang circuit connections ay very important dahil dito nakasalalay ang safety at reliability ng buong setup. Kailangan maayos ang integration ng solar panels, inverter, at protective devices sa home electrical system at utility grid. Sa tamang setup, nagiging stable ang flow ng electricity at naiiwasan ang risk tulad ng overload, short circuit, at system failure. So now we will discuss the wire types for PV systems. First, we have here the thermoplastic wire or TW. Ang TW wire ay moisture resistant at flame retardant, kaya mas safe gamitin sa areas na may basic protection against heat at moisture. The second one naman is the thermoplastic heat resistance wire or TWH. Similar siya sa TW pero mas heat resistant siya habang may protection din laban sa moisture at apoy, kaya mas durable sa electrical applications. Third one is the thermoplastic high heat resistance nylon coated. So ito ay suitable sa dry locations. May nylon coating ito at may specific temperature rating kaya mas matibay sa heat conditions. Last one is the water resistant THHN. So ito ay water resistant version ng THHN kaya pwedeng gamitin sa wet environments. Madalas combine na siya as THHN and THWN para mas flexible ang gamit. PV cables, specialized for solar. PV cables are an exclusive type of wire created specifically for photovoltaic application. They exhibit excellent performance in very hot temperature and harsh environmental condition. So yung PV cables, so ginawa siya para sa solar talaga kasi nga yung kailangan natin na wire para sa solar application is kailangan na-withstand niya yung init tapos yung current na dumadali sa kanya. Pero makikita niyo dun sa slide yung picture, maraming insulator na nakalagay. So tatlo yung nakalagay dyan pero yung gagamitin natin na PV cables is 2 yung conductor sa loob, which is the THSN number 12. So yun yung pinaka papukusan natin sa report na to. So PV system conductor sizing step by step. So step 1, determining the PV cell IC rating and safety, apply safety factor. So, yung engineer daw, so titignan niyo IC rating ng PV kung anong magandang gamitin sa isang lugar na yon o sa init. So, meron tayong PV rating na 1.25. Step 2, repair the wire sizing table based on ampacity. So, yung ampacity naman, ito yung maximum current na dumadaloy dun sa ating cable. So, bakit yung maximum yung inaano natin? Para kasi nga may mga factor tayo na kailangan isama dun sa ating pagko-compute para hindi mag-overheat yung cable. So, yung maximum yung titignan natin para kahit mag-search ng current, pasok pa rin doon sa maximum ampacity natin. So, step 3, apply ampacity correction for ambient temperature.
Yung ambient temperature nito, yung init ng nararamdaman ng cable natin or environment sa paligid niya. So, yung ampacity natin, so ito yung sinasabi natin, ampacity correction. So, meron tayong ampacity correction na 1.25 din. So, nyari ang ampacity natin is 30 ampere. So, pagka nag-times ka 125, so, ma-minus mo yun. So, bababa yung ampacity natin dahil nga dun sa ambient temperature. So, kung compute natin yung kasama yung ambient temperature, dapat yung pati surge nung current natin pasok dun sa ampacity natin. So, tinataasan yung ampacity para pasok pa rin dun sa ambient temperature natin na nararamdaman ng cable. Step 4. Adjust for conduct wire distance from rope and multiple wire in conduit. So, ito naman, adjust for conduit distance. So, syempre yung solar natin, madalas kinakabit natin sa bubong. Yung bubong natin, alam naman natin, pagka maaraw, umiinit yan. So, yung wire natin, nakadikit dun sa roof natin. So, meron na siyang ambient temperature. Meron pang temperature mula dun sa roof. So, times ka ulit ng 1.25 para masama mo yung init mula dun sa roof. Kasi nga, pagka mainit, tumataas yung resistance ng cable natin. So, bababa yung current na dumadaloy. So, kaya ina-adjust natin ang ampacity. Sunod naman is multiple wire and conduit. So, kung maalala nyo yung tinapik natin kanina sa slide, tatlo yung copper doon na nakalagay na bilog. So, ang gagamitin natin dito is 2 wire lang, which is the number 12 THN PB cable. So, malalaman din natin dito, ina-adjust din yung laki, depende dun sa conduit sa cable. Kasi nga, mas madaming cable, madaming conduit na nandun sa loob ng cable, is mas makapal dapat yung wire para mas makapal din yung insulator. Step 5, calculate and adjust for voltage drop. So, syempre, kailangan natin consider yung voltage drop. So, ito naman, sa haba naman ng wire. So, pag mahaba yung wire, so nagkakaroon ng voltage drop yan. So, i-adjust din natin yung size kasi nga, di ba mas mataas yung surface area ng cable at bumababa yung kanyang resistance. Pero pagka naman masyadong malaki, ay expensive naman. Kaya siya kino-compute. So, step 6, select final wires based on the computation. So, yun nga. So, step 1 to 5. So, kino-compute natin yung mga kailangan. So, step 6, pagkasama-samahin natin to para ma-select natin yung final size. So, okay lang naman kung kunwari ang final size natin is 3.9 inches. So, ang pipili natin is 4. Wala naman kasing 4.9 inches. So, 5 yung pipili natin para pasok pa rin dun sa ating computation. So, conductor sizing sample initial step. So, step 1, determine the proper size of grid-tied PV system with 3 GA solar panel in series. So, IC rating natin is 9.75. So, step 2, apply safety factor, radiance, and continuous duty. So, yung magiging PV new natin is 1.75 times 1.25 times 1.25 is equal to 15.23. So, magta-times tayo ng 1.25 dahil sa radians. Isa pa ulit sa continuous duty. So, pagka tuloy-tuloy yung pagdaloy ng kuryente or paggamit ng solar panel. So, 15.23 na siya. So, step 3, conduit table 310.15 BX16 number 14 THN has
25 current ampacity. Best practice suggests number 12 THN with 30 current ampacity. So, yung step 2 natin, so nag-times tayo ng 1.20 dahil sa radians, tapos 1.25 dahil sa continuous UT dahil tataas yun dahil nga continuous duty, so tumataas dapat yung current natin. So, para tumaas yung capacity ng current kung magka-surge man, so dapat wasak yung rating ng ating PB dun sa continuous duty at radians na nasa ng ating cable. So, sabi niya dito sa step 3, yung number 14 mayroong 25. Eh, bakit hindi na lang yung piliin imbis na number 12 with na 30 ampere? Meron tayong tinatawag na safety factor na times 2 dun sa ating naranasan ng cable, dapat times 2 dun sa ating ampacity ng rating ng cable. Para kung magka-surge man or magka-error, mas malaki yung kayang saluhin ng ating cable kaysa dun sa dumadaloy sa kanya. So, conductor sizing sample adjustment. So, step 4. Ampacity correction for Philippines 37 ambient temperature number 12 THN. So, capacity become 30 times 0.91 is equal to 27A. So, ito naman, ilalagay naman natin yung ating ambient temperature dun sa capacity natin kasi nakaka-apekto din yan sa ating rating ng ampacity. So, kung yung gagamitin natin number 12 THSN, meron siyang 30 ampacity. So, pag nag-times natin yung rating na 0.91 dahil yung sa ambient temperature, magiging 27A na lang. 27 current ampere. So, step 5, roof fire distance adjustment for 1/2 inch above the roof, temperature increase to 57 Celsius. Ampacity become yung 27 natin times 0.71 magiging 19.17 ampere. So, ito nga yung kanina na nakaka-apekto rin yung temperature ng ating group doon sa ating cable kasi doon naman idadaan yung cable. So, yung pagtaas ng temperature ng cable natin, nakaka-apekto siya sa pagdaloy ng current. Kaya natin siya sinasama sa competition. So, yung 27 kanina, times ng 0.71, magiging 19.17 na lang. So, yung since 15.23 yung kaninang computation natin, so, mas mataas pa rin yung 19.17 natin na rating ng ating number 12 THSN. So, mas maganda siya gamitin kasi sa number 14, mas siguradong mas malapit yung capacity depth kaysa dun sa naranasan ng ating cable. So, mas risky yung number 14 sa ganitong situation ng ating cable. So, conductor sizing sample, voltage drop. Step 6. So, sabi niya dito, bypass na yung step 6. Dahil nga, dalawa lang yung conduit dun sa ating number 12. THSN. So, kung number 3 siya, so, pakupit pa natin yung voltage drop dun kasi tatlong wire, mas mataas yung voltage drop nung kaysa sa number. Dalawa yung lang. So, step 7. Step 7 natin, voltage drop adjustment. Calculate daw na percent voltage drop to ensure it's below 3% for number 12 wire. So, yung number percent ng ating voltage drop is 0.85%. So, ito naman nakukuha to sa table ng ating page N number 12. So, nakalista rito sa description ng ating cable is 2.85% lang yung voltage drop. Sabi niya sa number 3, since 2.85 is less than 3%, the selected
selected. Number 12, wire fit the system. If voltage drop exceed 3%, the larger wire size. Example, number 10, stage N would be selected. So, ating rating na 2.85 pasok siya dun sa ating dapat na voltage drop. Ay, hindi dapat na voltage drop. So, kung mas mataas sa 3% yung ating voltage drop, so pipili tayo ng mas malaking wire. Mas malaking wire, mas maliit yung resistance kasi nga mas malaki yung ating surface area. So, mas maliit yung resistance, mas maliit ang ating voltage drop. So, punta naman tayo sa inverter sizing, matching power rating. For optimal efficiency, inverter power rating should be approximately equal or 10% to 20% greater than the solar array power rating. An undersized inverter limits output while oversized one reduces efficiency. For a 900 watt solar system, 1K grid-tied inverter is approximately 900 times 1.1 is equal to 990 watts. So, gagamit tayo ng inverter base sa ating power ng ating solar array. So, meron tayong 1.1 to 1.2 safety rating. So, bali sa example niya rito, kung 900 yung ating solar power array, dapat maging times tayo ng 1.1 safety factor para maging 990 watts. So, wala namang 990 watts na equal na approx na inverter. So, ang pipili natin is 1P para mas mataas pa rin siya dun sa ating safety factor. So, bakit hindi masyadong malayo yung pipiliin nating inverter size dun sa ating solar array power? So, kung 990, pili tayo ng 1K, but hindi 1.1. Kasi nga, sabi niya rito, pagka oversize yung ating inverter, reduce efficiency. So, paano siya nag-reduce efficiency? Sa low watt output. So, kung 900 yung ating output, okay lang siya. Pero pagka, halimbawa, 200 watt lang yung ating efficiency, yung ating output, yung efficiency niya malayo masyado dun sa rating ng inverter. So, hindi ganun ka taas yung pag-convert niya ng DC to AC. So, mababa yung efficiency niya. So, hindi natin masyadong nilalayo yung rating ng inverter doon sa output ng ating solar power. Pagka naman undersize naman yung inverter natin, masyado nating nilapit. Kung halimbawa 990 to, ginawa lang natin 900 na inverter. Saktong-sakto lang dun sa ating solar array power. Magkakaroon naman ng overheating. Halimbawa, kung tuloy-tuloy na 900 yung output ng solar power natin, so nasa maximum na power yung ating inverter, so mag-iinit siya, baka masira lang yung ating inverter. Hindi naman sobrang laki naman na inverter gagamitin kasi nga expensive din, low yung efficiency din low din. So kaya medyo maliit lang yung tina-times natin na safety factor sa ating solar power array. So DC-AC circuit breaker sizing. So punta man tayo dito sa right side natin, yung sa ating figure. So kung makikita nyo sa figure, gumagamit lang siya ng voltage divider para malaman natin kung gaano kalaking voltage yung pinukonsume nito or nung voltage yung nandito sa isang R1 natin sa R2 at R3. Gumagamit lang siya ng voltage divider. Dito naman tayo sa left side. So perfect for PCE ruling, PB current circuit current is continuous figuring minimum overcurrent protective device or OCPD rating of
sabihin natin 125%, hindi na 1.25 of the maximum current. For DC side, maximum 15.23 ampere and 20 ACB is used 15.23 ampere times 1.25 or pwede rin 125% is equal to 19.04 ampere. For AC side, 1 kilowatt inverter at 200 voltage, 120 voltage is equal to 4.5 ampere. At 6 ampere RCB is used 4.5 ampere times 1.25 is equal to 5.62 625 ampere. So, nagawa niya rito sa AC side tsaka DC side. So, nagta-times lang siya ng 100% or 1.25 para sa ating overcurrent protection. So, para kung magka-surge man ng current, so pasok pa rin siya dun sa rating ng ating circuit breaker. So, yung sabi niya rito, 15 times siya ng 1.25, magiging 19. So, kahit tumaas man ng 18 yung ating DC current, pasok pa rin siya sa rating ng ating breaker sa DC. So, sa AC naman, kung 1 kilowatt, so, pasok pa rin siya doon sa ating rating. Yung 4.5 na ampere doon sa ating AC side, pag nag-times ka na 1.25, pasok sa 5.625 current. So, kahit natin pag 5.5 siya, pasok pa rin sa rating ng AC circuit breaker natin. When sizing a surge protection device, we focus on the UC rating, the maximum continuous operating voltage, to ensure longevity and effective protection. This rating should match your system voltage or stay slightly higher, ideally within 15 to 25% margin. For the DC side, look for a UC rating between 100 and 120 volts. For the AC side, a range of 230 to 275 volts is recommended. To maximize annual energy production, solar panels in the northern hemisphere should face south for peak sunlight exposure. The general rule is to set the tilt angle equal to your geographical latitude. For the Philippines, an optimal tilt between 12 degrees and 14 degrees is recommended to ensure the system captures the most solar energy throughout the year. To understand how an SPD protects a system, we need to look at the 4 key specifications. First, the nominal discharge current is the amount of current the device can safely discharge multiple times without failing. In contrast, the maximum discharge current is the absolute peak current the SPD can withstand just once. For daily operations, we look at the UC or the maximum continuous operating voltage, which is the highest voltage the SPD can handle continuously without triggering. Finally, the voltage protection rating is the critical level where the SPD starts clamping or diverting the surge to protect your downstream equipment. To calculate the requirement for a zero-bill solar setup, we follow the 5-step process. First, compute your monthly average energy consumption. For example, 300 kilowatt per month. Second, convert that to daily usage. In this case, 300 kilowatt hour is divided by 30 days gives us 10 kilowatt hour or 10,000 watts per hour per day. Third, calculate the necessary solar array rating by dividing your daily usage by the average peak sun hours. Assuming 5 hours, that's 2,000 watts.
Fourth, to ensure a zero bill, add a 10% buffer, bringing the total to 2,200 watts. Finally, determine the number of the panels needed by dividing the total by the wattage of a single panel. For instance, using a 300 watt panel would result in a requirement of 8 solar panels. Thank you everyone for listening to our video lecture about solar-powered home.